may bago pong bagyo at isang shallow low pressure area o sama ng panahon sa kanlurang bahagi ng Luzon. At dahil may bagyo, live na makakasama natin ngayong gabi ang resident meteorologist ng GMA News and Public Affairs, si Ginoong Nathaniel Cruz. Magandang gabi, Mang Tani. Jessica, linawin natin yung pag-uulan mula pa kagabi na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila ay epekto pa lamang ng hanging habagat at ito ay dahil diyan sa may low pressure area at sa datos na nakalap ng Weather Central, lumakas ang monsoon rains dahil dito sa shallow low pressure area na namataan dito sa kanlurang bahagi ng Bataan. Sa ngayon, maliit pa ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo ito. Gayunman, magpapatuloy ang pag-uulan na epekto ng habagat dito sa Kamaynilaan at maging sa Southern Luzon sa loob ng linggong ito. Yung bagyong Karen, Jessica, may kalayuan pa pero tropical storm na po ito at ayon sa Pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot ng 65 km per hour near the center at bugso na hanggang 80 km per hour at bilis na 11 km per hour. Sa datos na nakala pa rin ng Weather Central, maaari pa itong lumakas at inaasahang sa Huwebes ay magiging typhoon na itong bagyong Karen. Sa ngayon, hindi pa ito inaasahang tatama sa kalupaan dahil sa pahilagang direksyon nito. Gayunman, Jessica, ramdam na ang bagyong Karen sa Visayas. Napapalakas din ito ang hanging habagat na nagdudulot ng mga pagulan lalong-lalo na dito sa silangang bahagi. At inaasahang magiging maulan din sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi. Pinapayuhan naman po ang mga mangingisda sa silangang baybayin ng Mindanao, huwag muna po kayong pumalaot dahil sa inaasahang matataas na alon. Naglabas na po ng gale warning ang Pag-asa. Jessica? Mang Tani, Meteorology 101 tayo ngayong gabi kasi ang daming kailangan liwanagin. Sa Tagalog, sa Pilipino, basta masamang panahon yan at malakas ang hangin, bagyo yan pare-pareho. Pero sa English, meron palang storm, merong typhoon. Pakidistinguish nyo nga yun, Mang Tani. Unang-una, Jessica, pag sinabi natin kasing low pressure area, ang hangin nito ay mas mahina kaysa 55 kilometers per hour. Pero oras na umabot siya ng 55 kilometers per hour, ang tawag na natin dyan bagyo, pero technical term yan, tropical depression. At pag umabot yung tropical depression ng 65 kilometers per hour, ito yung binabanggit nating hangin malapit sa gitna, ang 65 kilometers per hour, yan ay tropical storm na. At pag umabot ng 125 kilometers per hour ang hangin malapit sa gitna, ito na yung ating typhoon. At pag umabot pa yan ng mahigit 200 kilometro bawat oras, ito na yung ating super typhoon. Okay, so ang leveling pala o ang gradation, Mang Tani, depression, storm, at typhoon. Yung pinakamalakas yung typhoon. Isa pang kailangan liwanagin. Kasi madalas po natin naririnig yung low pressure area o LPA. Meron din palang shallow pressure, shallow low pressure area at meron ding active low pressure area. Differentiate nyo nga po yon, Mang Tani. Para ring bagyo yan, Jessica. So yung shallow low pressure area, ito ay isang namumuong sama ng panahon na mababa yung tsansa na maging isang ganap na bagyo. Katulad nitong nasa may west of Bataan. Samantalang yung active low pressure area, so mula sa pagiging shallow low pressure area, makikita na merong sirkulasyon pero hindi katulad nitong ating tinitingnan ngayon kasi ito ay isa ng ganap na bagyo. So from shallow magiging active low pressure area at konti na lamang at ito ay magiging isa ng ganap na bagyo. Kaya po dun sa ating mga kababayan, pag nadinig nyo na active low pressure area, mga ilang oras lamang ay pwede na itong itaas para maging isang tropical depression. So, yung mga bagyo, bago pala sila maging bagyo, puro mga low pressure area yan. Kay shallow, kay active low pressure. Tama po, Mang Tani? Tama yun, Jessica. So, hindi po kagad magiging isang bagyo yan. Mababalitaan nyo muna, meron tayong binabantayang low pressure area at kapag yan ay talagang nagkaroon na ng magandang sirkulasyon, lumakas ang hangin, tsaka natin idedeklarang ito ay isa ng bagyo o tropical depression. Okay, sa kasalukuyan po, ito nakikita nating weather system sa parehong kanan at kaliwang bahagi ng Pilipinas. Ito pong nasa inyong kanan, right of screen ng ating mga manunood. Yan po yung Karen.
yung pong umiikot-ikot doon, yun po yung shallow low pressure area. Yes, ito yung Apo. shallow low pressure area. Ito si Karen. Okay. Di ba, pagka nagkakasalubong po yung mga bagyo, medyo bad news ho yan para sa atin. Ano hong tsansa na maulit yung habagat noon at saka yung Hener? Sa ngayon, Jessica, dahil hindi sila magkasama o hindi magkatulad ng lakas kasi ito isang bagyo, ito ay isang shallow low pressure area, ang mamayari itong si Karen habang tinatahak niyan yung northward track, itong ating low pressure area, pwedeng malusaw yan o kaya ay sumama siya doon sa hanging habagat na ihigupin nitong si Karen. Pero makikita natin dito, sa ngayon pa lamang may kulay pula, may kulay dilaw dito sa may Mindoro at saka dyan sa Southern Luzon. Ito ngayon yung inaasahan nating magiging epekto nung habagat na ihigupin nitong si Karen at pinapalakas pa nitong ating shallow low pressure area dito sa may west of Bataan. Okay. Ang binabantayan po ngayon yung pag-ulan kasi ngayong araw na to tsaka kagabi nag-uulan na naman po. Grabe yung traffic sa Espanya. Yung mga magulang naman at saka mga mag-aaral natin ngayon, Mang Tani, I'm sure inaabangan nila kung magiging maulan ba bukas kasi dyan ang magiging basihan kung may pasok o wala. Magiging maulan po ba bukas, Mang Tani? Jessica, meron tayong accumulated rainfall mula sa Weather Central. At mapapansin mo, yung dami ng ulan, ang konsentrasyon niyan dito sa may Mindoro at dito sa may Western Visayas. Meron dito rin mga pag-ulan sa Metro Manila pero hindi po yung kalakasan. Pero muli po, kasi yung hanging habagat, may dala-dala lagi yung thunderstorm. Ito yung bugso-bugsong pag-ulan na pwedeng magdulot ng mabilis pero malakas na pag-ulan. So yun na lang po ang payo natin sa ating mga kababayan. Maging handa po sila dahil hanging habagat po yung nakakaapekto sa atin ngayon. Kaya may posibilidad na katulad ng nangyari kagabi, malakas ang pag-ulan pero sandali lamang. Maraming salamat, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist. Mang Tani? At para po sa iba pa naming weather updates, bumisita lamang sa GMA News Online website. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.